Eto na, maisog, hinarangan ulit ng truck at nako, bawal na mag-rally sa Freedom Park kasi i-renovate. Ay, grabe. Pag-uusapan natin yan. Nako, nandoon pa naman si Tatay Digong. Nandoon na siya. Nako, matindi, matindi, matindi. Matindi po. So, parang talagang labanan na ito ng rally. Okay? Isipin mo, may permit, binawian ng permit. Bayad na yung may-ari ng lupa, binawi, binawi yung kanyang magdemanda na lang daw. Puro gano'n, no? Eto naman, may rally na, may permit na. Binawi yung permit. So sa Freedom Park na lang. Pati Freedom Park bawal na. Wow! Wawawi! Hindi magpulahan na kaya tayo lahat. Sarap buhay doon. Ang sarap ng buhay ng pulahan. Pulahan, ibigin mong tunay. Grabe, ang sarap ng buhay ng mga pulahan. Pag sila nag-rally, rally agad. Pag dito, wala talaga. Naisipin mo, nakailang biyahe na, pa-aeroplano si Tatay Digong. Lakaw! Pambihira, tapos kakancel na naman. Ayan, yan ha. Pag-uusapan nyo po. At meron po kaming special event bukas. Possibly sa SMNI, okay? Kasi may Maisog Rally. So dapat medyo mababago schedule natin dahil sasabay. Hindi na ba matutuloy, Coach? Ay, nako. Andun na si Tatay Digong. Mamaya pag-uusapan natin yan, Okay? So shout out muna sa inyong lahat. Ready na po? Parang gusto ko ng gusto ko na sumama sa Pulahan Rally. Hayahayang buhay. Ang dali ng buhay nyo, no? Alang kwenta, may permit. Ay, nako. Sarap po. Laking tawa ni Maganda Ate, Ang dami. Well, hindi ko po kayo sinisisi, pero ito po sa akin. Sa susunod, ingat na po sa kakaboto, Prevention is always better than cure. Bago pa mangyari, isipin mo, apakahirap ng dinadanas natin ngayon. Bawal na magpahayag ng saloobin ang mamamayan. Bawal na ang peaceful rally kapag ikaw ay Duterte. Diba? Ang sarap ng buhay nila. Ay, kumbagat sa tao, ubos ang dugo natin. Sisip-sipin. Pagkatapos nila, wala na tayong dugo. Aroy, naku. KitKat, di na talaga na mabubudol, Coach. Hindi ko po nasisisi yung mga mabubudol. Actually, pinapasalamatan ko kayo dahil nagising kayo sa katotohanan. Ang kasamaang palad lang nito, marami pa rin sa mga kasamahan nyo dati, panatiko, ayaw magising. Pero thank you sa mga nabudol at nagising sila ngayon. Okay? Welcome po kayo dito. Nagpapaalala lang kasi mahirap pong bawiin yung inyong boto. Pag nangyari ulit yan, okay? Kaya ako hindi ko sinisisi kayo Idinidiin ko lang nang sa ganun hindi maulit sa 2025 election. Sa 2028 election. Tatandaan nyo po, si Tatay Digong, ang dami niyang kasamahan dati. Ngayon, mapapolitiko, iniwan si Tatay Digong. Mapakaibigan, iniwan si Tatay Digong. Mapa-vlogger, iniwan si Tatay Digong. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag tayo basta-basta boboto doon sa tingin natin maganda ang pananalita. Kaya lagi nyo titingnan yung kanilang ugali. At higit sa lahat, tingnan nyo na rin yung asawa. Kasi minsan, pag sablay ang asawa, sasablay ka din dyan. Wala po tayong pinagbibintangan. Tayo po ay nagbibigay lang na suggestion paano tayo boboto sa susunod na eleksyon. Una, resibo. May napatunayan na ba? Hindi pwede magsasalita yan ng salita, pero yung pinapangako niya hindi pa niya nagagawa dati.
Pangalawa, tingnan nyo yung asawa. Kasi napakalaking ano po niyan. Napakalaking impluwensya yan sa asawa, especially kung yung iboboto nyo ay may tendency na may pagka-weak, may pagka-under-desire, delikado po yan. Ha? So, iingatan nyo po. Okay? So, wala tayong sisian, nagpapaalala nang hindi maulit yung mali dahil sa ngayon nakikita nyo na ang hirap na dinadanas natin. Sana hindi po maulit yung dinanas natin. Kaya mag-iingat po sa pagtiwala sa mga vloggers. Including kay Coach Oli, wag kayo basta magtitiwala kay Coach Oli. Kahit sa vloggers, baka mamaya ginagamit lang yung issue, yung inyong views, pero iiwan din kayo sa ere. Ingat po, okay? Hindi po tayo nagmamagaling, kaya nga sabi ko, kahit sa Banateros, kahit kay Coach Oli, huwag kayong magtitiwala. Tingnan ninyo kung talaga po ba sila ay talagang dedicated sa Duterte. Dedicated po ba talaga sila sa bayan? Dedicated po ba talaga sila sa sitwasyon? O for the views lang? Ganon din sa politiko. Kasi tatandaan nyo, maraming politiko dumikit kay Duterte. Nung nawala sa power, iniwan na si Duterte. Ingat din kayo sa politikong ganyan na hindi porket Duterte ngayon, kailangan nyo ng sang-ayunan. Yes, sang-ayunan nyo, walang problema, hindi ko sinasabi. Pero pakinggan nyo rin. Pag tumakbo, mag-isip ka. Ito ba nag-Duterte dahil tatakbo? 'Di ba? Sa mga kahit politiko, kahit sa mga broadcaster, kahit sino man, titingnan nyo muna. Kasi maraming Duterte, iniwan nga si Duterte. Duterte sila nung panahon ng kalakasan. Nung may pakinabang ang Duterte. Nung nawala na sa at sila na may kapangyarihan at umuulan ng kapangyarihan sa kabila, lipat na rin doon. Ingat po tayo doon, ha? Okay? Ulit, hindi ko po kayo sinisisi. Sana lang matuto tayo sa mga susunod nating wag yung basta galit ka lang sa Duterte nang walang dahilan. Okay? Or basta ka na lang magtitiwala basta nag-Duterte. Ingat din po 'yan. Backtrack po kayo. Ano ba sinabi niyan kay Duterte? Yan ba ay talagang kakampihan si Duterte hanggang dulo o ano lang 'yan? Pakinabang lang yan. Ngayon, may pakinabang ka eh. Pag walang pakinabang, wala ka na, alis ka na dyan. Di ba? So, iingat lang tayo dyan. Ito po yung post ng DCAR. Sabi, alamin, Freedom Park na kinukonsiderang venue ng hakbang may sugrali sa Dumaguete City, Negros Oriental, temporaryong isinara sa publiko simula ngayong araw, May 6, 2024. Sa abiso ni Negros Provincial Government, isa sa ilalim sa maintenance and rehabilitation ang lugar bilang paghahanda sa 100-year celebration ng Capitol Building. Naabutan naman ng SMNI News sa Freedom Park ang dalawang malaking truck na nakaparada sa harap mismo ng stage. Gaganapin sa bukas, May 7, ang may sugrali na pangungunahan mismo ni dating President Rodrigo Duterte. Tandaan nyo po, eto yan, meron na po silang permit diyan sa Dumaguete, Negros. Okay? Kaya lang last minute, binaklas yung stage kasi binawi yung permit. Dahil daw sa naipaliwanag na natin yan dahil sa kakulangan sa security. Okay? Napaliwanag na yan ni Attorney Roque, panuorin nyo na lang na dapat, kung yan ang gagamitin yung dahilan, dapat may clear and present danger. Wala namang clear, maliwanag, at kasalukuyang danger. Ano bang Tagalog ng danger? Kasalukuyang, basta danger. Kasalukuyan. Okay? Wala pa naman. Okay? So, hindi dapat bawiin yung permit na yon. Pero sabi ni Attorney Roque, nilive po natin yung kahapon, kahit na wala ng permit, tuloy ang rally. Bakit? Lilipat tayo doon sa Freedom Park. Ngayon, ang balita, sarado na yung Freedom Park. Ang galing, no? Ang galing.
Nagkataon lang. Ito yung sinasabi ko. Ilang beses ko to binanggit sa SMNI ng Banateros. It's too much of a coincidence. Lagi. Okay? Tingnan nyo yung kay Kuya Gob. Biglang, bigla siyang nasuspindi nung magrarally na. 'Di ba? Again, nagkataon lang. Come on. O eto, bigla daw i-rehabilitate. Ano ba 'tong rehabilitation na ito? Ito ba yung sa addict? Hindi ba kami addict dito? Will temporarily be closed. Maintenance and rehabilitation purposes. Tama ba? O, may rehabilitation. Dapat yung tao magpa-rehabilitate, hindi yung lugar. Tingnan nyo, okay? Alam mo, hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit sasabihin na iniipit nyo na basta Duterte. Huwag nyo sabihin nagkataon na naman ito. This is too much of a coincidence. Yung nangyari kay Pastor Kibuloy, dahil naggigikan sa masa ang SMNI. Binuhay ang kaso ni Pastor Kibuloy, tapos ang SMNI, wag na tayo maglokohan. Wag nyo nang gamitin kung ano-anong kalokohan. Ginigipit ang SMNI kasi sumusuporta sa Duterte. Kung ang SMNI binababoy si Duterte, hindi ginigipit ang prangkisa ng SMNI, wag na tayong maglokohan na minumura lang. Wag nating gamitin. That is ayoko na, ano na naman masabi ko. Isa lang yan. That is politically motivated. Dahil kung yan ay talagang pro-admin, hindi ginigipit ang SMNI, hindi ginigipit si Pastor Kibuloy, ganito rin na rin nangyari kay Go, biglang sinuspinde, magrarally, eto naman, pati Freedom Park, pinakialaman kasi dyan, hindi mo kailangan ng permit. So sinarado. Baka pagkatapos ng May 7, bukas na naman yan kung nagrally na sa iba. Ayaw lang na talaga nila magrally. Huwag na tayong maglokohan. Baines Lori, maraming salamat po. Thank you, Baines Lori from Japan. Sarado? Ewan ko Palagay ko, ang unahin ng gobyerno ay mas importante yung mag-rehabilitate ng tao. Yung addict, kasi maraming addict ngayon Oo. Ito naman kasi, alam mo, simple lang to. Pwede ka namang hayaan mo muna yung rally bukas. Bukas lang naman Pagdating ng May 8, o mamaya, halimbawa pagkatapos, buksan nyo ulit. Di ba? Bakit naman chinempo nyo pa na kung kailan may magrarally, saka kayo magre-rehabilitate? Tapos magagalit kayo sa Duterte, sasabihin nyo, talaga naman kailangan i-rehabilitate to Kailangan ng maintenance nito. Naman, naglolokohan ba tayo? Palipasin nyo lang isang gabi. Tapos bukas, kung gusto nyo lagyan ng condominium dyan, lagyan nyo ng condominium. Chinempo nyo pa sa araw. Kung gusto nyo ipa-aircon yung buong lugar na yan, park na di aircon, bahala kayo, basta kaya ninyo. Kung anong gusto nyo gawin sa lugar na yan, basta legal, bahala kayo. Chinempo nyo pa doon talaga sa gabi. Ayan, tas nilagyan pa, talagang hinarang doon sa stage. Ewan ko Alam mo, dapat ito ay nakakasama ng loob para sa mga vloggers, para sa mga mamamahayag, para sa buong community ng media, sa buong community ng press. Dapat sumasama ang loob natin dito. Hindi dapat ito ginagawa kahit na ikaw ay pro-admin o anti-admin. Diba? Kaya gaya ulit ng sinabi ko, payagan lahat ng rally dyan. Pula rally, DepEd resign Sara rally, kung ano-anong rally nyo, sige lang, kahit panama sa Duterte, sige lang. Hindi naman kami takot Alam mo bakit? In the end, decision pa rin ng tao yun. Hindi natin sila kailangan diktahan na huwag kayong magsalita. Hindi natin dapat gawing martial law, silent martial law,
ito na hindi sila dapat magsalita. Tingnan mo, wala na, hinarang na yung truck. Tapos ang litanya nila, konti raw ang tao na uma-attend. Litanya nila, teritoryo daw ng Marcos. Uy, kung teritoryo, ba't kayo natatakot? Oh. Uy, hinarangan pa, oh. Ayan pa, truck. Alam mo yung freedom, kaya alam mo, antay lang kayo. Eto, tatandaan nyo, ha? Tingnan nyo, yan, oh, mga picture. Hinarang, 2 truck. Ano? Hinarangan na, binarikadahan. Eto, paalala. Kaya kayo vlogger, kaya kayo broadcaster, kaya kayo politiko, kaya ano pa man kayo, tatandaan ninyo, umiikot ang mundo. Manindigan lang kayo sa tama. Saan kaya nanggagaling yung dilaw na yan? Palagay ko dun sa monitor, nagre-reflect. Anyway, umiikot ang mundo. At tandaan nyo, pag nakaupo si Sara o nakaupo ang Duterte, yung mga ginagawa nyong pang-aapi, baka mamaya bumalik sa inyo. Lalo na kung politiko ka. Diba? Kung sasakyan mo at sasakyan ito, sisirain mo credibility mo. Kung ikaw vlogger, sisirain mo yung iyong channel dahil sa pagsuporta sa mga ganito. Tapos iikot ang mundo, anong gagawin mo? Lilipat ka. Gaya ng karamihan ng vlogger. Kung sinong nakaupo, doon sila. Diba? Hindi ito maganda. Makikita ng tao yan, teka muna, itong vlogger na ito, laging doon sa nakaupo, sa nakaupo, sa nakaupo. O doon sa maraming views, doon sila parati. Hindi dapat tayo, ako na-turn off, pagka ang isang vlogger natatawa, pinagtatawanan, yung pag nasusupil ang rally, hindi po dapat pinagtatawanan. Dapat nalulungkot tayo. Kasi karapatan ng mamamayan yan. Kay pro-administrasyon, anti-administrasyon, kay ano pa mayan, hindi nyo dapat pinagtatawanan pagka pinipigilan mag-rally. Nasa broadcasting tayo, nasa media tayo eh. Dapat pinoprotektahan natin yung freedom of speech. Dapat nga ini-encourage pa. Kaya nga, di ba, yan yung sinasabi ko, ini-encourage ko pa, pre-nomote ko pa yung rally nila. Kasi tapos magagalit kayo pag sinabihan kayong diktador. Patas naman tayo eh. Sinasabi naman natin, di mag-rally kayo. Ayan, wala na. Ang galing eh, di ba? Sino maniniwala dyan? Real talk po. Sinong maniniwala dyan? Na, alam mo, for discussion purposes, isipin natin totoo ito. Na i-rehabilitate, i-maintain yan. Pambira naman. Hindi nyo papalipasin ng isang araw. Isang gabi lang naman yung maisug eh. Kinabukasan, di saka kayo mag-rehabilitate. Alam mo ako, panawagan ko ha, sana, kung i-rehabilitate ito, kuhanan nyo ng picture ngayon. Ako, sa mga nasa SMNI, total nandiyan kayo, I really suggest kuhanan nyo ng picture yan. And then, sabi nila, i-rehabilitate, i-maintain. Tapos, kuhanan nyo 1 month after. Ano ang naging pagbabago? Luminis ba? Nilagyan ba aircon? Hindi, rehabilitate nila. But seriously, dapat, anyway, pupunta kami ng SMNI, dapat mai-suggest yan. Mai-suggest namin, nakuha na ng picture. Tapos, balikan natin yan after 1 month. Ano ba ang inayos? Totoo bang may inayos? O dahil takot lang sa rally? Sabi dito ni Genovia, Coach Oli, subukan mo mag-park towing ka na agad dyan. Oo. Nako. Yan po ang nakakasama ng loob ngayon.
Okay. Ewan ko eh. Ayan na po sila. Ayan na po ang gobyerno natin. Kayo na humusga. Ako wala naman tayong kinakampihan eh. Kayo humusga. Yan bang nakikita nyo, tama pa yan? Kung yan, makatao pa yan, nagawin in a political environment, yung pagsarado na yan, wala. Suko na ako. Kasi, hindi rin kayo talaga makikinig. Ito, halatang-halata na yan. Halatang-halata na yung ginagawa. Andun na nga si Tatay Digong eh. Pero ang balita ko, itutuloy at itituloy yan. Abang-abang tayo kasi hindi natin alam ang mangyayari. Pag itinuloy yan at talagang sarado, baka magkasakitan. Wag naman sana. Basta tayo, ibabalita natin, abang po tayo, ha?